kulang kami kasi ng classroom before. Although merong mga classrooms, kaya lang mga sira na. Kumbaga, mga kailangan na talagang ma-demolish. Yung pong dalawa, hindi na. Dahil talagang totally hindi na siya talaga pwede. Dahil talagang yung safety ng mga bata ay mako-compromise na po. Then po yung dalawa, napagkaklasehan pa siya, pero hindi na siya conducive sa learning. Dati pa ito, during that time na 10 years ago, it may be, sira yung aming building, may tumutulo sa ceiling, and then dati hindi siya complete ng comfort room in every room. Lagi naming nararanasan pagka umuulan, may tumutulo sa mga kisame. Tapos yung mga aming kisame, mga sira-sira. Minsan nararanasan din namin yung bahain kami sa loob ng room. Hanggang ano lang naman, talampakan lang naman. Nilalabas namin tubig. Ginagamitan namin ng dustpan, walis, gano'n. Naantala yung aming pagtuturo. Yung mga buildings po namin, mga luma na. Talaga pong pang-demolish na. At swerte naman po yung school namin na nabigyan kami ng bagong building. At isa nga po ako doon sa nabigyan. Yung aming classroom ngayon ay conducive siya sa pag-aaral ng mga bata. Masaya sila, maaliwalas, komportable, kahit sa kainitang panahon. Interested sila ngayong matuto sa loob ng paaralan dahil parang bahay. Talagang na-inspired yung mga bata na pumasok talaga sa school. Natutuwa sila kasi kompleto, merong ceiling fan, tapos merong CR comfort room na talagang pang male and female, then may faculty. Maganda yung building na to. Ano po yung naging benefits? Ay, napakadami. Sino ba yung hindi very thankful na binigyan kami, biniyayaan kami ng 2-story building na talagang for the first time ever, 30 years in my teaching career, ngayon lang nagkaroon ng 2-story building sa Marawa Elementary School.